Pinupuri ko po namin yung nakila sa gabi ito. Salamat muli sa mga ganitong pribileyo at pagkakataon. Kami Diyos ay binibigyan niyo po pa na daan ng komunikasyon sa pamagitan ng fellowship. Thank you so much, Lord. We really treasure this time of service, O God. Salamat po, Panginoon. As we go on to the preaching of your word, once again we invite the Holy Spirit, your presence, Lord, be with us. Cover us with your holy blood, Father God. Thank you so much. The one that you will going to use, giving the double portion of your anointing, and let your will be done in our lives. The glory belongs to you, and we pray, Lord, that you anoint your words of God. It's our prayer in the name of our God, in Jesus' name. Amen. Be seated. Now, the next part of our series, particularly chapter 11 of the book of 2 Corinthians, ito na po yung isa sa pinaka-highlight po ng message actually sa Corinthians. Ito beginning from chapter 11 to 13, and then yung pinaka-heart of essence of message ng sulat ni St. Paul when it comes to the ministry, when it comes to the calling, and how the Lord God called him to serve him, especially sa pagiging apostol niya po, mga kapatid. So, yung pag-aaralan po natin ngayon, napaka-halaga po nito, mga kapatid, at makita din po natin ilang mga bagay sa ating pagbuhay. Dahil hindi po malayo na maging ganito tayo, o sabihin na natin magka-encounter po tayo ng ganitong mga bagay po sa ating pangbuhay. So, para natin nalabanan as we serve the Lord our God, itong mga pagmamalay ng kaaway, itong pagmamaliit ng kaaway po sa atin. Okay? So, let's go back first to the backdrop of the story that we study, mga kapatid. So, si Paul po dito sa kanyang sulat sa chapter 11 na po. So, sabi ko nga sa inyo kanina, ito na yung starting point ng highlight na po sa pinakasulat niya talaga sa mga taga-Corinto, mga kapatid. Hanggang 13 po yan how he defended yung kanya pong pagkakahirap sa ating Panginoon. Bakit? Because this context, nakasulat po dito how many oppositions and criticism na nangyari po sa kanya, mga kapatid, especially sa mga grupo po ng mga apostles, ng mga false teachers and false apostles po, na pasok po yung gawain ng ating Panginoon. Nagkaroon po, mga kapatid, ng sabihin na natin malaking impact dito po sa mga kapatiran, mga kapatid. Now, dito naman na sinabi ni St. Paul, yung tanda ng isang pagiging totoong disipulo. Hindi sa kung ano yung pinanggap mong mga estrella sa balikat na galing sa sanlibutan. Hindi yung mga na-achieve mo na galing sa sanlibutan. Kundi how the Lord God promoted you when you preach the gospel, when you do the ministry, serving the Lord our God. So, ano po yun? When it comes to sacrifices in the ministry, when it comes to suffering, mga kapatid. Bakit? Kasi dito, the definition of these people, yung mga against po sa kanya, that being an apostle or disciple of the Lord Jesus Christ, kailangan meron kang mga credentials, meron kang mga aral ka. Now, hindi natin sinasabi masama po yun, kailangan din natin muna matuto, mga kapatid. But to promote that will be the basis of saying that you are a disciple of the Lord Jesus Christ. Yun yung binasa po ni St. Paul. Why? Because it's not about boasting our credentials and boasting our experiences. It is all about, mga kapatid, how we humble ourselves in the sight of the living God, at saka doon po sa ating mga pinagsiservisyuhan na mga mananampalataya. Now, another thing, mga kapatid, dito po sa last part
na pinag-aaralan po natin, medyo nilawakan na po dito ni St. Paul yung kanyang defense o yung depensa niya, mga kapatid, patungkol po sa ministry. Now, ganun din dapat sa atin bilang mga Kristiyano, especially tayo na gumagawa sa ating Panginoon. So, go back. The first one, sino man tumawag sa iyo? Sino ba yung naghirang sa iyo? Hindi ka naman tinawag ng pastor, mga kapatid. Ginamit ka ng pastor, ginamit ka ng leader mo. So, sino yung tumawag sa iyo? Ang Panginoong Diyos. So, the first things first, ang ministry na meron ka ngayon, kapag yan ay babanatan ng kaaway, bibigyan ka ng matinding laban ng kaaway, you have to fight back. Kailangan mong dumipende, mga kapatid. Dumipensa. Diba nung sinako pang Pilipinas, ng mga Amerikano, lumaban ang mga ninuno natin. Sinako tayo ng mga Hapon, lumaban yung mga ninuno po natin. Kasi mahal nila ang bansang Pilipinas. Ganun din dapat sa atin. Ito'y pagsapalan natin. Pero dito, mas mahigit po yung aming pinag-uusapan. Yan po yung Diyos na tumawag po sa atin, mga kapatid. So, dapat dinidepensahan mo yung pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Naintindihan niyo ba yun? So, anong pagkakatawag sa iyo ng Lord? Ikaw ay naging born again Christian. So, dapat wag mong basta-bastahin yun eh. Yung tipong i-give up mo lang dahil may problema ka, isusuko mo lang, hindi ka mag-pray, hindi ka akin ng service, tatanggi ka sa ministry, manlalamig ka. Hindi po yung pagdepensa eh. Yun po yung pagsukot, pag-ayaw sa privilege na ginawa sa iyo ng Panginoon. So that's very crucial. No? Another thing, yung pagkakahirang sa atin ng Lord, vital na po yan. Una, kailangan i-depensa natin dahil may Diyos na tumawag sa atin. Second, mga kapatid, of all the people God called here to serve Him, ikaw sa walang bilyong tao, hindi kumulang sa mundo ito, tinawag ka ng Lord, pinili ka ng Panginoon. So you are very special in the sight of God. Pag mo lang basta-basta baliwalain ang pagkakatawag sa inyo ng Lord. Well, dito sa mata natin, wala naman sigurong pera dyan, wala naman sigurong bibigay sa inyo bonus dyan. Minsan ganun yung mindset natin. Pero alam niyo po, mga kapatid, pagbubuksan ng Diyos, ang ating pong mga matay spiritual, magugulat ka. These are the things that the angels in heaven desire. Yan yung kanilang inakasama, mga kapatid. Sa ating po yan binigay ng ating Panginoon. Ano pa? Sa kaharian ng Lord, hindi sinusupa. Yung dami ng credentials, dami mong narating, dami mong pera. Hindi yun ang sukatan, mga kapatid. At hindi sinusukat kung ilan ang palit sa iyo nito sa paggawa mo. Kasi meron din naman talagang mga gumagawa. Sa tingnan natin, mga kapatid, like what I've seen, yung isang Christian artist, particular sa Brazil, sabi niya, ang pinakamalaki talaga ngayong entertainment na, yung bayaran sa entertainment, ay hindi na talaga sa sanlibutan, kundi sa gospel na daw. Talagang big time daw pala ang bayaran dyan. No wonder, yung isang Hollywood star, hindi siya Hollywood, yung isang kabataan na sikat na kumanta ng bebe-bebe, kita nyo, lumipat ko siya sa gospel, mga kapatid. Bakit? Nakita nila yung potential. Mga artist na yan, napakayayaman yun. But you know, the problem, mga kapatid, naging entertainment na rin. Yung essence ng worship, halos nawala na. Marami ng mga kung anong mga anik-anik sa taas. So, nag-iba. Bakit? Kasi nga, they are not after first of worshiping God. They are after of performance, after of entertaining. Di ba? So, hindi tayo sa ganong tinawag ng ating Panginoon, mga kapatid. Although, mga trabaho nila yan, mahalaga din naman na nagagamit sila ng Panginoon. Pero wag nawa sana tayo mga mananampalataya ay maging ganun ang ating isipan. Okay? Kaya dapat i-depensa natin yun, ha? Hindi si Presidente ng Pilipinas ang tumawag sa iyo. Ang Lord, especially the calling, very vital, dapat i-depensa mo rin yan. Isa na, nalulungkot ako, may ibang mga Christian, gano'n lang nila yung ministry, yung tipong hindi nila gahanong pinapahalagahan. Mabigat po sa Lord yun, mga kapatid. Actually,
yan ang totoong sacrifice natin sa Lord. Kung yun ay hindi na natin nagagawa, nakakatakot po yun, mga kapatid. So here, Apostle Paul made a broader defense. When it comes to ministry, yan yung pinaka-central message nito, mga kapatid, ng ating po pinag-uusapan. Another thing, ito po sa ating pag-uusapan. When Apostle Paul began his work, tingin po natin, mga kapatid, sa ba tayo natapos? Sa 16 na tayo, diba? 16 to 18. Ayan natin yung unang pagkakalatag ni St. Paul. Muling sinasabi ko, huwag isipin ang sino man na ako'y mangmang. Ngunit kung gayon may tanggapin ninyo, akong gaya ng isang mangmang upang ako naman ay makapagpapuri ng kaunti. Ang ipinangungusap ko ay hindi ko pinangungusap ayon sa Panginoon, kundi gaya ng sa kamangmangan, sa pagkakatiwalang ito, sa pagmamapuri. 18, hanggang dyan lang muna. Yakong maraming nagmamapuri ayon sa laman niya, ako na may magmamapuri. So here, Apostle Paul simply saying, he was talking of the foolishness of these people. Tignan niyo maigi, mga kapatid, papakita ko sa inyo. Ang mga tao kasing nandito ay binabanatan ko si St. Paul. St. Paul, rather. They question the authority of St. Paul. They question the apostleship of St. Paul. Now, in the mind of a Christian, these are all foolishness. Okay? Kamang-mangan lahat yun eh. Yung magkumpara ka ng ministry. So, gano'n yung ginawa ng standard. Kaya nga sabi ko sa inyo, okay, punta tayo dun sa kamangmangan ninyo. So, sa kanila, iisip nila yun ay karunungan. So, sa mata ng isang libutan, yun ay karunungan. But, in the eyes of a believer of the Lord our God, like St. Paul, sabi niya, these are all foolishness. Lahat ito ay kamangmangan. Okay, sabi niya, sabihin natin ang kamangmangan ninyo. Pero sabi ni St. Paul, ngunit kung gayon, kayo may tanggapin niyo kung gaya ng isang mangmang. Okay, kung yan yung standard ninyo, sabi niya, ilalakad ko ngayon kung sino sa inyong harapan. Ganon yung kanyang labanan eh. Okay, bakit? Okay, nung background nito, may kumukuligsa kay St. Paul. At ang pagkuligsa, ano sa kanya, dahil may mas kapalig sa kanya, dahil may mas karapat-dapat sa kanya, ganon yung labanan, may mas aral sa kanya. So they don't know the background might be of St. Paul. Pero ayaw niya nga yung i-broadcast eh. Ayaw niya yung sabihin. Kasi kakamangmangan yun. Kaya ngayon sabi niya, okay, punta tayo sa kamangmangan ninyo. Pero itong sasabihin ko, tanggapin ninyo itong kamangmangan na ito. Pero meron na akong konting pagmamapuri, sabi niya gano'n. Okay? So here, brothers and sisters, initiate St. Paul, mga kapatid, ang pagmamalaki sinasabi ko sa inyo ng pagmamalaki ay hindi magandang bagay. Kahit ano pa yung natanggap mo sa buhay. Pero dahil ito yung gusto nyong kalakalan, sabi ni St. Paul, sasakyan ko kayo. Okay? Now, magandang hamon to, mga kapatid. Kaya tayo nag-discipleship, kaya tayo inaaralan ng mahusay, pinapahusay kayo, kasi ayaw din naman natin mapahiya tayo. If God would allow that this church ay mapalagot mapalaki, hindi nyo alam kung sino makakaharap nyo eh. Maraming mga aral at mahuhusay eh. So paano ngayon tayo haharap sa kanila? Okay, hindi naman tayo nagmamalaki, hindi naman tayo gumagawa ng mga kung ano-anong ipagmamayabang, pero mahalaga na meron ka rin alam, meron kang lani sa iyong inaaral, naiintindihan niyo po, mga kapatid. Amen. Naalala ko yung isang pastor na kaibigan ko, pumunta po sila sa Bicol. Okay? Doon sa Bicol, nung sila'y pumunta, humanga sa kanila yung mga tao doon. Kasi nag-ministry po sila. May church, sinayo. Tapos, tinanong po sila, ito yung tanong, mga kapatid. Sabi niya, uy, mga pastor kayo, bilib na bilib sa kanila. Kaya nung tinanong sila, saan kayo nag-aral ng Bible School?
Saan kayo nakatapos? Etc. Why? Kasi yung mindset nitong mga tao ito, dapat marunong din ang mga tinawag na Lord. Ang problema, mga kapatid, wala silang ganun. Maraming na-ordain sa kanila, hindi naman talaga pinag-aral ng malalim sa salita ng Diyos. Ang sabi namin dyan sa kasabihan, yung iba, nautusan lang bumili ng suka, inordain na ng pastor. Yung iba, nautusan lang, alamig sa pastor, inordain na ng pastor. Walang kamuang-muang at walang kaalam-alam. Parang ikaw ay sundalo sa sabak sa gera, pero hindi ang pagkasa at pagputok ng baril, hindi ka marunong. Tanging damit lang ang sundalo ang suot mo, at meron kang mga estrella sa palingan, hindi ganun yung sukatan po nun. So, yan yung sinasabi dito, ang salita ng Lord, mga kapatid. Ito yung pinag-uusapan po natin dito. Okay? Kaya, mahalaga po na nag-aaral din tayo. Kasi si St. Paul, aral-aral po yan. Paano na yung sasawatain ang mga tao ito kung mismo yung sinasabi ng mga tao ito ay totoo pala sa kanya. Pero dahil hindi na totoo, kailangan niyang sabihin kung sino talaga siya, mga kapatid. Nagigets ninyo? Kaya lang dito, yung pagmamalaki na gagawin niya ay kamangmangan. But for the sake of defending the truth, defending the ministry, sinakyan niya po yung gusto po nila. So he uses what? The standard of this world to demonstrate ang alin? Yung gusto nilang laro, yung gusto nilang pagmamalaki. Di ba? Ganyan sa sanlibutan eh. Ang totoo ay yung naging problema ng maraming mga manggagawa. Makinig po kayo ha. Kung bakit ang lagi kong ini-insist, mag-aral tayo, kasi marami ngayong mga workers, mga pastors, mga manggagawa, napakadami po mga kapatid, na magagaling lang sila sa likuran ng pulpito nila. But when it comes doon sa ibang mga tao, nakakamuti talaga eh. Hindi dahil sa kung ano pa man, kundi dapat, kung marunong ka humarap sa members mo, marunong ka rin humarap sa ibang tao. Kasi dito si St. Paul, kilala siya. Pero dito sa Corinthians, hindi na siya kilala. Anong credential meron ka na dapat tapatan mo kami? Big time na po ito, mga kapatid eh. Hindi na po sila mga ordinaryong tao. Now, we dream of a church, mga kapatid, vibrant. We dream of a church na mga attendance natin ay papalo ng 120, 150, at ang mga attending na ito, mga kapatid, ay talagang masasabi po natin, hindi po basta-basta. Mga learned people, mga mahuhusay, professionals, yan yung mga pangarap po natin, mga kapatid. Title ka, wala po ako dito, kukunin ako ng Lord, yung maiwan man lang sana, ganun yung mindset. Doon yung makikita, yung pag-unlad ng ating pong gawain. Bagamat ang Lord, tumatawag siya ng kahit sino at pinagyayaman niya ito sa kanyang biyaya. But it doesn't mean you will going to stop when the Lord called you. No, it's not. When the Lord called you, that's the time to start growing in your ministry, growing in your knowledge. Naalala niyo yung topic natin? Kaya dito, hindi po dito pahintuan. Dapat dito tuloy-tuloy, mga kapatid. Nakuha niyo? Kaya kayong mga may ID, pakita ninyo, mga kapatid, yung iba, hanggang ID lang. Kaya tawag namin yan, ID lang free. Bakit? ID lang ang kanilang ministry. Diba? Yung iba, nakaporma lang, yan yung ministry. Hindi pa mapag-iyaman. Dapat nakikita ko sa atin yan. Nalilins mo ninyo, mga kapatid? Ikaw-usap ba ako? Now, na tayo sa verse 18. Nga na, saan ba tayo natapos? 19 na pala tayo. Gaki. Okay. Sapagkat pinagtitiisan nyo na may kasayahan ang mga mangmang. Palibasa ay marunong kayo. Pinagtitiisan ninyo na may kasayahan. Ang kasayahan, ang mga mangmang. So, there was here, parang iniinsulto po sila. Dahil actually ang Corinthians, para kapag mahuhusay naman, may problema rin sa Corinthians.
living immorality, worldly, pero di mo maaalis sa kanila matatalino kung sila talaga. Mauhusay at pag-asa ng standard nila when it comes to knowledge. Kaya ang isa sa problema kasi sa Corinthians, pag tinawag kang yung Corinthianites, medyo masakit yun eh. Kasi ano-ano sa kanila yung kasalanan ng Corinto, mga kapatid eh. So isa to sa pinag-aaralan mo natin. Okay? So dito si Paul, tuloy natin hanggang 21 na. Sabagat ninyong pinagtitiisan ng sino man, kung kayo'y hinahalitin, kung kayo'y sinasakman, kung kayo'y hinigihan, kung siya'y nagpapalaro, kung kayo'y sinasampan sa mukha. Okay, sinasalita ko mga tungkol sa kapulaan, nawari ay naging mahina kami. Ngunit, kung sino man ay matapang sa anuman, umusap ako sa kapangmangala, sabi niya, ako'y matapang din naman. So, etong language ni St. Paul, dinala niya yung, pumunta siya sa language ng mga tao dito. Pumunta siya sa language ng mga mananampalataya dito. Okay? So, ito yung system. May mga pumasok, mga sila, dinireject nila si Paul. Mas magaling itong mga to. Sabi ni Ganun St. Paul, nakikita niyo ba yan? Diyan kayo umahanga. Ikaw ang mga yan. Hindi porkit magaling manalita, spiritual na. Hindi porkit mahusay sa pulpito, ay tinawag na ng Panginoon. Yun yung nilalatan niya po dito. Kaya nga, sinasalita ko tungkol sa kapulaan. Etong mga ito, bagaman sila'y meron mga credentials, hindi sila spiritual. Pero sabi ni St. Paul, okay, puntahan natin yung kanilang credential. Tanggalin na lang natin yung spiritual. Pero sabi niya, ako pa rin ang mungusap sa inyo sa kapangmangan. Bagamat ayaw ni St. Paul na yun yung pag-usapan, pero nga kasi yun yung gusto nila. Yun yung nais nila. Nakikita niyo yung depensa ni St. Paul? Nakikita niyo po? Sinasabi ni St. Paul, yung ginagawa niyo pamangmangan yan eh. Mali yan, mali yung comparison. Pero dahil nga, dahil nga, hindi matanggap nila yung ganong style ni St. Paul, pumunta sila sa ibang pag-comparison kay St. Paul, which is pinakita yung galing ng mga ito. Kaya sabi ni St. Paul, okay, kung yan pala gusto ninyo, eto ako ngayon, ipapakilala ko kung sino ako. Pero, sa gagawin kong ito ay kamangmangan na gaya ng iniisip ninyo. Nagigets niyo po yung point. Ang bigat nitong preaching na ito, ang bigat nito mga kapatid. Ano yung turo sa atin dito sa una? Tayong mga mananampalataya, unang-una, yun ang nakasabi ko sa inyo. Itaas natin ang level ng ating pananampalataya. Taas natin yung level ng ating pagiging Kristiyano, mga kapatid, when it comes to knowledge, when it comes to wisdom, in the Word of God, in sensitivity, in the moving of the Holy Spirit, itaas po natin yung level po ng mga kapatid. Okay? The next thing, tatandaan niya mga kapatid, the next thing, gusto ni St. Paul na kahit na maitaas natin yun, huwag pa rin po natin gagamitin na ipagmayabang po yun. Liban na lang kung hinihiling ko ng sanlibutan sa kanyang pamamahan. Nagigetsin niyo? Kaya nga tayo, kailangan niya magtapos kasi sisinuhin ka talaga ng sanlibutan eh. Sabi nga nila, sa loob ng pera, sa loob ng tawag dito, sa loob ng room, ang kinikilala niya, dalawa lang. Una yung may pera at matalino. Although money talks. Pero madalas mga kapatid, nagagancho o nagadaya ang mga may pera kayo dahil yung mga matalino. Tignan niyo mga kapatid. Kaya sabi ni St. Paul, magkargan kayo ng kaalaman sa inyong buhay. Magpapahusay kayo. Bagamat hindi ito kailangan ipagpalaki, pero at least pag sinino kayo, meron kayong panglapat. Yan yung isipin ko sa kanito. Kaya mahal nyo talaga yung pag-disciple. Akala nyo mga kapatid, it's just a requirement. No, it's not. Daya pa eh. Paano pa yung mga saan tayo madalaya? Okay? Naiintindihan niyo mga kapatid? Ikaw sa babaho? Okay. Ano yung laman po nito mga kapatid? Now, meron kasi dito tinatawag
tinatawag na yung pagmamalaki sa sanlibutan na ginagawa ng mga taong ito, which is na hinangaan ng mga taga-Corinthians, ito mga false apostles, false teachers. Ito po yung pagmamalaki na bunga o mga sanlibutan, pero ang bunga po nito ay walang kahulugan at wala pong kabuluhan. So, ang mga taga-Corinto, mga kapatid, dapat nilang makita, dapat nilang maintindihan, yung mga taong ito, ginagawa yun because of their self-interest. Okay? So, pasok tayo sa pangalawa. Because of their self-interest. Now, dito kay St. Paul, tingnan nyo si St. Paul po dito, ginagawa niya yung pangangaral. Ginagawa niya yung pagtuturo, ginagawa niya yung pag-aalaga, lahat ng iyon ginagawa niya, pero hindi kapiting wala po siyang self-interest. Okay? Ito na yung mabigat na parte, mga kapatid. Yan yung maigi kasi nalatag na tayo sa mabigat na latag ni St. Paul. Kanina, yung credentials. Mamaya papakita natin yung credentials. Pero dito, pinapasok na unti-unti ni St. Paul. Mga kapatid, yung pagpunta ko sa inyo, hindi sa ikahihita ko. Yung pagtuturo ko sa inyo, hindi sa ikahihita ko. Hindi ko interest yun na magkaroon ako ng bagay mula sa inyo, kundi yung nasa aking maibahagi ko sa inyo. Unlike yung mga false teachers, unlike yung mga false apostles nito, nagtuturo po sila. Bagamat medyo marunong po sila, pero kamang sa sanlibutan, sa verse 1, sila'y nagtuturo na meron po silang interest sa mga Kristiyano sa Korinto. Simple ka lang at ismano. Kayo na po magpapatunay sa tagal natin mga pagsasama. Anong interest natin sa isa't isa? Ano yung mga bagay na ibinahagi sa inyo, na pinakinabangan, or sabihin na natin na nagkaroon ng self-interest ang mga nagbahagi sa inyo? Diba? 13 taon na yung motor ko, ganun pa rin. Hindi siya nababago. Marami na sa inyo nagkakotse, ako hindi pa po nagkakakotse. Kayo magpapatunay ng mga kapatid. Naiintindihan ninyo? Yan ba kayo? Hindi ako nangihingi ng kotse. Yung cellphone ko, kung hindi nyo ako binigyan, mananatilig gano'n pa yung cellphone ko, yung mayroon ako ng mga kapatid. Pinapakita natin, mga kapatid, hindi ko interes ang kahit ko sa inyo. Kailangan natin i-depensa yung gano'n naman. Okay? Ang isa lang medyo nakakasakit minsan, may mga tao na gano'n yung isipan nila sa mga manggagawa ng Diyos. Diba? At wala akong natatandaan, purihin ng Diyos, na ako'y nagpalibre kahit isa sa inyo. Hindi libre niyo ako, pero yung sasabihin ko, libre mo naman ako ng Starbucks. Hindi ko yung ginawa kaibigan. Tama? May naalala kayo, no? Mr. Beres, may naalala ka? Nagpalibre ba ako sa iyo? Papalibre siya sa akin. Pinupuri natin ang Diyos. Yun yung point dito ni St. Paul. Pinagpababaw ko lang natin. Kasi susunod dito mabigat na eh. See, lahat dito halos, yun yung binibigay. Diba? Walang interest dito ang kahit sino. Makikita niyo pag meron na akong magandang kotse. Pero kung magkaroon naman ako ng ganun, mga kapatid, titiyakin ko yun sa inyo. Sa trabaho ko yung nakuha at hindi sa ministry. May trabaho ako eh. Actually, kaya ko na kumuha ng kotse. Yung Matchbox 20. Mag-aalis na ng 250 lang, di ba? Marami sa bahay mo, di ba? Yung Matchbox 20. Nasa na yun? Nasa bahay. Hindi, laro natin yun. Naka-ano yun. Naka-display lang yun. Okay? Ang gusto ko talagang sasakyan kabayo. Astig ka na, bro. Hindi, yung pala yung sa kabayo talaga. Lahat ng mga nag-kotse, pero ko, pastor, yung mga kabayo. Dati yung kabayo normal, pero kung ikaw nakakabayo ngayon, astig ka na, bro. Tapos, lagyan mo ng hood. Lagyan mo ng ano, di ba? Pero yung kabayo, yung mga kapatid, parang Tesla ang dating. Di ba? Eh, mukhang tao ba?
Amen. Next, basahin natin Lucky. Next. Nasa na ba? Okay. The argument of Paul here, mga kapatid, is that the true apostle is not about boasting his achievements, but about, number one, the faithful followers of the Lord Jesus Christ. Faithful following the Lord Jesus Christ. That's the first requirement. Hindi yung pinagmamalaki mo yan. Mayaman si Paul, actually eh. Kasi Paul, may tayo siya sa buhay. Okay? Pero, sabi niya, kung interest mo lang yung kayamanan ninyo, ba't pa ako pupunta sa inyo? Madami naman akong pera. So, mali yung mindset ng mga taga-Corinto. Pero dahil ako'y tinawag ng Panginoon, pupuntahan mo kayo. Pangalawa, ang totoong pagiging apostol ay sa pamamagitan ng alin. Alam mo yung tinatawag na hardship? Yung pagdanas mo ng mabibigat, tsaka ng suffering. Yun yung dinanas ni St. Paul. In the first place, si St. Paul, mga kapatid, ano siya zilot to eh. Pag sinabing zilot, talagang ano tawag, devoted ka talagang todo sa religion mo, papatay at papatay sila in the name of their God, in the name of their religion. Mabigat masyado siya. Matalino, mahusay. Ngayon, nagbaliktad yun. Nag-iba ang kalagayan. Kaya nga, galing yung transition ni St. Paul eh. Kasi mula doon sa ginagawa niyang masama, sa kanyang kapwa, nung siya isawa pa, yun yung bumalik sa kanya. Kaya una, naiintindihan niya kung bakit gano'n yung mga tao sa kanya. Kasi gano'n siya dati sa kanila. Nakita niyo yung akan? Ngayon, maiintindihan mo yung mga tao kung bakit gano'n sila sa akin. Kasi naging gano'n din tayo sa ganitong pananampalataya natin. Tama? Maintindihan mo kung bakit hindi ka pinapansin ngayon. Kasi dati kung tinatawag ka, hindi mo rin sila pinapansin. Nagansin niyo? Kasi habang lumalalim tayo sa Lord, nakikita po natin, mga kapatid, ang kababawan ng mga taga-sanlibutan. Yan yung totoo. Habang lumalapit tayo sa Diyos, habang lumalapit tayo sa liwanag ng Diyos, mga kapatid, nakikita mong makinaw ang mga mas kailangan mo pang pag-ibayuhin sa sarili mo. Kaya dito si St. Paul, listen, sabi niya, this is the mark of a true apostle. Are you ready to suffer? Are you ready for hardship? Are you ready to follow the Lord Jesus Christ? So there is no boasting here. Wala ditong pagmamalaki. So ano mga achievement mo, okay lang yan. Pagandahit palakihin mo pa. Pero wag mong ibabandera. Nakikita niyo. Actually, masarap yun. Yung magugulat ka, no? Pag tinanong, uy, mga soul leaders pala rito. Uy, ano yung pala, ganito pala natapos niya. Diba? At least, makikita mo yung mga tao ito. Hindi lang, sabi ni Atty. Pocho-pocho lang. Yung natawa. Kaya ang pinag-aaral kong mga ito, magtapos talaga kayo. Kasi yung dream natin kahit na lola ka na, magtapos ka. Diba? Isa naman, puro labanan tinatapos mo. Isa naman, puro labanan tinatapos mo. Maria Novela tinatapos mo. Okay? Next, Kain. Tayo. Sila bagay mga Hebreo. Okay, ito na yung atay. Ako man. Sila bagay Israelita. Ako man. Sila bagay binhi ni Abraham. Ako man. Okay? Tuloy mo sa 20 points. Sila bagay mga ministro ni Kristo. Ako ay nangungusap na waring nasisira ang bait. Bakit? Because these people claiming that they are followers, they are ministers of the Lord Jesus Christ. That's why when Apostle Paul asked this question, alam ni St. Paul sa kanyang sarili na itong mga tao ito, itong mga tao ito, wala sa katinuan. Itong mga tao ito, puro pagmamayabang. Kaya kasi sinabi niya ako yung usap na parang nasisira ang aking bain. See? Next. Lalo pa ako sa pagpapadala ng ibang sagana, sa mga bilangguan, yung madalas, sa mga palo, walang bilang,
na may namamatay ay malilig. Actually, babasahin natin sa English. Ng version. Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. Am I the minister of Christ? I speak as a fool. I am more. Masigit ako. In labor, more abundant. In stripes, more above measure. In prison, more frequently. In deaths, often. Tuloy na natin sa 24. From the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1. That's 39. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was beaten in a deep. In journey of them, in perils of water, in perils of robbers, perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils of in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness often, hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness, beside other things what comes upon me daily, my deep concern for all the churches, who is weak and I am not weak, who is made to stumble, and I do not burn with indignation. Listen very carefully. This is the message of St. Paul. Ito na tayo, ha? Mahinig kayong maigi. Nung nirinig yung ito, mga kapatid, habang ituturo, at ito maganda itong paglilinggo. Okay. Isa-isayin natin. Nag-episode natin. Okay, natin. The first one, yung knowledge is heritage. Okay, bye? Sa mga audio, saan tayo punta? Saan tayo? Umpisa. Tama ba yun? Yan lang, naligaw ako. Ang gagawin ako dito. 22. Doon na sa mga ano. Yan! The first one is heritage. Sila ba yung mga Hebreo? Human. Okay? Hebrew ba yung mga yung pumunta sa inyo? Bakit hindi nyo kilala? Hebrew rin ako. Pangalawa, sila ba yung mga Israel? Ano pagkakaiba ng Hebreo? Tsaka ng Israelita, mga kapatid? Diba? Ano pagkakaiba ng Bini ni Abraham? See? Nilatag dito ng Israelita kung mahal ng bagay. Okay? Ang mga Hebrew, yung mga tao, Israelita sila, but in the sense that Israelites, ito na yung mga taong they are named after the name of their forefather, si Jacob. Okay? Forefather si Jacob. Sa Egypt, tinawag silang Hebrew eh. Okay? Pero bago yung sila yung Israelita, kasi nga doon kay Jacob, meron naging dalawang tribo. Nagiging niya? Ito ngayon yung mabigat. Patras siya, di ba? Sabi niya, binhi ni Abraham, kayo? Ako man! Mas mabigat yung pating ngayon, mga kapatid. Because everybody knew who Abraham was. The Muslim, Christians, and these people, they knew Abraham. Kaya itong mga tao ito, mga kapatid, ang ganito sabi, pinagmamalaki niyo kayo, galing kay Abraham. So, ano yung idea behind this? Ano yung rationale behind this, mga kapatid? Yung mga tao ito, nagmamalaki sila dahil yung padrino nila mabigat. Kay Abraham kami. Kaya sabi ng Apostol Pablo, talaga? Hindi ako galing eh. Actually, mabigat kong kay actually si St. Paul sa Romans, pinanggit niya pa. Romans citizen siya eh. Sa Acts ay pinanggit niya nung sila hinuli. Kaya medyo big time si St. Paul. Okay? Ano pa mga kapatid? Tuloy natin. Yan natin dito. Heritage, the descendants, i-emphasize yung identity niya, but his identity is not in what we call the source of boasting, hindi sa pagmamalaki. Pero itong mga false prophets na ito, para lang makita nila
na itong kinakalaban natin, itong dinidegrade natin, binababa natin, big time pala ito. Hindi siya basta-basta. Okay? Next. Yan. Tayo sa 23. Sila ba yung mga ministro ni Kristo? Definitely, mga kapatid, hindi. Pero sinagot na rin ni Pablo. Ako'y nangungusap na paring Marie, nangungusap na waring nasisira ang bagay. I speak as a fool. Why? Because the battle calls mine. Ano po yun? Lahat ng ito hindi naman talaga alagad ng ministro ng Panginoon Yesu Cristo. Pero sabi niya, sige, sabihan ko sa inyo, yung gusto ninyong kabangbangan, bababa ko sa level ninyo. Kayo ay sinasabi niyong ministro ni Cristo. Ako din, ministro ni Cristo, sabi ni St. Paul. See, doon palang mabubokya na sila. Alam niyo kung bakit? Bakit tayo maglalaban parehas ng isa lang pinaglilingkuran natin? Yun yung pinupunto ni St. Paul. Ano yung pagmamalaki mo tagapaglingkod ka ni Kristo kung babanatan mo yung kasama mo? That's a big no. Ama? Yan ba kayo? Pangalawa, lalo pa ako, sabi niya. Bakit niya nasabi? This is the interesting part. Sa pagpapagal ako'y lubhang sagana. Kayo ba nagpagal? Sabi niya gano'n. Hindi. Dumating lang kayo dito eh. Dumating lang kayo dito. Nagpakitang gilas lang kayo, but when it comes to hardship, when it comes, ano sabi niya? When it comes, asa na yung verse? When it comes to labor, nagpagal, mas marami siya. Next, sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Nakulong po si St. Paul madalas. Hindi ko po alam kung ilang beses siya nakulong. Pero pwede niyong ma-trace mga kapatid. Nakulong siya na sinulat niya yung thesis. Nakakulong siya sa Naika. Madaming beses po siyang nakulong. Hindi yun dahil gumawa siya ng masama. Dahil gumawa siya sa kalooban ng Diyos. Hindi na yun? Tayo mga kapatid, anong kalooban ng Diyos ang ginawa natin na nagdala sa atin sa kapahamakan? Wala pa. Wala pa ng persecution dito eh. Pero alam niyo sa kanila mabigat. Alam niyo ang problema dito? Napipersecute tayo. Nagkakaroon tayo mabigat ng problema. Hindi dahil sa katuwiran ng Diyos sinunod natin, kundi dahil sa katuwiran natin mali. Nawa yung mundo? Bumibigat ang pagsubok natin dahil tayo lumalayo tumatanggo sa Diyos. Si Pablo, bumigat ang pagsubok niya dahil mas lalo siyang lumapit sa Diyos. Bigat, no? Kaya ano yung pagmamalaki natin? Wala. Kaya yung ating mga sinasabi, nagmi-ministry kami, nagpapagal kami, malayo po yun. Malayo po yun. Kung itong si Pablo, ganito katindi yung kanyang ginawa, pero kung siya'y tumingin sa salamin, sabi niya, habang tinitignan ko ang salamin, para makita ang mukha ni Kristo, sabi niya, Bomalabs pa eh. Ano yung Bomalabs? Malabo pa. Kung si Pablo ganito na yung tinanggap niya, ay may sinabi niya, paano pa sa akin? Hindi sakripisyo pagpunta ng Wednesday, mga kapatid. Ito'y pribilehiyo. Hindi sakripisyo pagpunta ng Sunday. Yun ay tagumpay, yun ay pribilehiyo natin. Huwag tayo padaya sa kaaway. Pastor, pagod ako eh. Alam mo ito, medyo pinatuliran yung pagod ko sa trabaho. Kasi hindi kinikita ka doon. Sa ministry wala kang kinikita, papatayin pa sila, nakakulong pa sila, pero nagpapatuloy sila ng tuloy. Diba? Naintindihan niya? Ano ka? Bilanggo? Dalas, sa mga palo walang bilang, ginanatan siyang ginanong. Napapalo tayo ng mga bata tayo dahil matigas ulo natin. Tama? Pero ba ditong naghugas ng plato dahil nagsalang naghugas ng plato, nagluto ng tanghalian, may ulam, tapos yung nanay sa sobrang tuwa sa iyo, pinalo ka. Walang ganun, di ba? Wala. Kasi mabuti lang ang ginawa mo. Hindi ko na dito kay Simple, mga ano ginawa ni Simple, mga kapatid? Lahat mapuputi, lahat magaganda. Lahat maayos. Pero, siya pa yung napagpalingan, mga kapatid, ng mga masasakit na bagay. Ano ba? Ayun, no? Ikamamatay ay malimit. For the record, ang alam ko si St. Paul, pinuputan ng ulo.
alam ko sa record. Hindi masinabi sa Bible. But historical ang alam ko. Si Pedro, pinauwi ng patiwarik eh. Pakot yung krus, tapos nakala siya. Si John the Divine, niluto sa mantika yun, pero nabuhay yun eh. Yung lutuin ka sa mantika. Tapos nabuhay siya, tinapon siya sa Isle of Patmos. Marami sa kanila pinugutan ng ulo. Pinugutan. Kadang-dang pa lang sinabi pinugutan ng ulo. So, pinugutan. Ano ba? Pinaghiwalay yung katawan. Di ba pinakalan sa iyon? Ganon mga dinanas po nila. Sino dito umatin ng gawain nung pumupunta dito? Tapos naranasan mo makagat ng aso? Wala pa. Kasi parating pala yung aso, maaga. Iwarning ka na, tatakbo ka na, o kaya, nakambahan mo na. Sa kanila, walang gawa. Okay? Ano yun? Malimig siya ang kanyang ikamamatay na parating. Sa mga Hudyo, makalimang tumanggap ako ng ika-at na kumpalo, kulang ng isa. 39 stripes. Actually, sa batas kasi yan ng 39 slashes na ako sa ito. Pero latibuhin ka, mga kapatid. Latibuhin ka sa likod, 39. Tapos yung latigo na yun, hindi mo may isip. Nakita na ba kayo latigo? Ha? Baka latigo-latigohan ka yun. Talagang totoong latigo, mga kapatid, kung nakakita kayo. Pero sa amin yung kapitbahay namin nagtitinang ko. Yung iba nga, buntot lang ng pati. Kasi gagawin sila dati, may aswang sa amin. Aswang sa amin. Makuha ko sa nakapas. Hindi ko alam kung nakikita niya yung aswang. Diba? Nagatlong ako inampas ng mga inampas, minsan ako'y binato. Grabe, binato. Ang sakit siguro nito, yung baguhin ka naman. Bagaba, isang araw, isang gabi, sa kalaliman ng dagat. Kung mahina-hina, dibdib dito ni Pablo, magtatanong sa Diyos yun. Lord, totoo ba talaga tinawag ko? Ba't ganito katindi ang ginagawa, nangyayari sa akin? Tumira siya sa dagat. Isang gabi, no? Isang araw. Hindi siya sa pangtungan. We don't know exactly, malamang nasa bangkayan, o kaya sa maliit na barko, nasira. O baka, tumawag, nandun lang siya sa dagat. 24 hours ka sa tubig. Mapalit siya, walang pating batong mga kapatid. Ano ba? Sa mga paglalakbay ay madalas. Alam niyo yung paglalakbay sa kanila? Hindi po to pupunta ng bakasyon. Hindi po siya pupunta ng kung saan magpapasarap. Ang paglalakbay ngayon ay pagpunta niya sa mga lugar na walang katiyakan, umuuwi pa siya ng buhay. Imagine niyo yun, ha? Kayo magpumunta sa church. Alam niyo ang church, alam niyo kung paano kayo umuuwi. Dahil iisip ko na ngayon, mga kapatid. Dahil totoo yun. Alam mo, destinasyon mo. Si Pablo, kung saan siya mahigpok, doon na yun. Pag tumanggap ng isang Kristiyano, ang isang tao na Kristiyano, mapalag siya. Pag hindi, saan siya matutulog? Paglalakbay na madalas, saan ka pupunta na wala kang mapupuntahan? Wala siyang kapag-anak, wala siyang kakilala. Kaya nga, Johnny lagi ni St. Paul, alam niyo, pag magpunta siya sa isang lugar, ang una niyang pinupuntahan sa sinagoga. Alam niyo kung bakit? Kasi nandun yung mga Hebrews, nandun yung mga Israelita, yung mga leaders. Yun yung una niyang pinapangaralan. Pero yun yung una niyang oposisyon kasi nga pinapakilala niya ang Panginoon. Kasi anong bilin ng Panginoon sa kanila, ipangalan ang salita ng Diyos, hindi yung uunahin. Ang una, Jerusalem. Pangalawa, Judea. Pangatlo, Samaria. And the uttermost part of this earth. Diba? So, yun yung una niyang pinupuntahan. And mostly dito sa sinagoga, kalaban po ng Panginoon. So, ano ang asahan ni St. Paul? Wala. Kaya talino rin ng Diyos, mga kapatid. Yung mga taong tumanggap, yun yung ginamit niya ng Panginoon
Para supplyan siya ng pagkain, supplyan siya ng damit, supplyan siya ng tirahan. Anong assurance natin? Kung ang Lord mga kapatid, hindi pinabayang simple, hindi mo mababayaan. Kapanganiban sa mga tulisan, alam mo yung tulisan? Hindi yung matutulisan. Ito yung mga may tulisan. Mga debate, nag-aabang yan ng mga mabibiktima. Kasi word dyan na malalim. Alam mo yung mga pelikula dati nila Fernando Puy Jr. Ayan na, mga tulisan! Narinig niyo ba dati yun? Hindi, narinig niyo ba yung Sir Venus? Nakuha siya ng mga tulisan. Ay, tulisan, matutulis. Hindi, mga ano yan, mga makakalimang grupo, mga tahong labas. Mas malaki ang labas. Diba? Mga ayaw ng magandang sistema, lagi ang kumakalim ng mga tulisan. Hindi ka sasalungin ng mga yun. Sino ba? Ayun, no? Kapangaliban sa aking mga kababayan, aking kababayan niya. Kapangaliban sa mga hinting, sa bayan, ano pa? Sa ilang, dapat, gitna ng bulang kapatid, pati sa loob ng church, naging delikado si St. Paul. Minsan yung pinaka-fortress mo na, pinaka-safe zone mo na, doon sinubok pa rin si St. Paul. Para palang lahat na lang sa labas na laban mo. So umaasa si St. Paul, pagdating na sa loob ng iglesia, makakakuha man lang siya ng suporta. Sana po! Pero sabi ni St. Paul, no, it's not. Kasi may buwan, may mga bulaang Kristiyano. Bigat, no? Kaya ako hindi na ako magtataka pag may mga bulaang kapatiran talaga eh. Tama naman yung sabi ng Panginoon, pag hindi sa atin lalayo yan, naalis yan. Hindi yan talaga sa Diyos. Ano pa, Kim? Magpapagaan, darang tayo ng bigat. Pagdaramdam, tao rin po si St. Paul, nakararamdam niya ng kalungkutan. Nakararamdam niya ng maraming tanong. Ano pa? Nagdaramdam marahil. Yun, nasaktan siya sa mga taong niloko siya. Nagpupuyat madalas. Hindi ko napupuyat dahil naglalaro ko ng ML, ha? Napupuyat ko, kakapray sa'yo. Gutom. Uhaw. Gutom. Tayo, konting gutom lang, di ba? Ito, may magagalit ka. Di ba, konting ka lang na nasipura na sa church, kukuha ng... Ay, ito yun. Konting gutom lang yun, ha? Sabi sa science, mas maganda doon nagugutoman siya ng tao, mga kapatid. Kasi nahihil yung kanyang katawan. Once na nagutom kayo, cell mo kakainin yung mga, ano tawag doon? Mga fats, mga bad bacteria, kakainin niya. Dahil wala siya makain, maghahanap yung nakakainin. Kaya isa pa lang healing yung pagkagutom. Pero tayo magutom. Uhaw. Ano pa? Mag-aayuno ay madalas, ginaw at kahubaran. Ito mabigat. Lalakbay siya. Tapos, hubad. Kasi nahuhod lang din siya. Ito rin tumingin. Bukod sa mga bagay ngayon, may umiinis sa akin sa araw-araw. Grabe, no? May umiinis pa rin sa kanya araw-araw. Sa inyo may araw-araw may nakikita kinaiinis sa inyo. O kaya nagpunta mo sa church, ayan na naman siya, nagsimba na naman. Diba? Lalo pa yung araw-araw. Hindi ko alam, ba't araw-araw ang ginamit dito? Maraming pag-ising niya, ay, ako na naman kakamag-tamat itong kasama ko. Tara na, may mga bagay talaga sa buhay natin ibibigay ang Diyos na nakakainis. May mga tao sa buhay natin ibibigay ng nakakainis talaga. Lahat magagawa mo. Hindi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Binigay mo sa akin. Kabalisahan,
marahil sa lahat ng mga iglesia. Ayan, nakakainis. Sana. Ganti tayo. Beside the other things when it comes to family training, may big concern for all the churches. See? Sabi ni St. Paul, malayan lahat, bakit may mas matindi pa sa dulo. Yung big concern ko sa church. See? Mabigat na siya din, mga kapatid. Parang simple sabihin ni St. Paul, wala naman ako mahihita sa inyo. Concern lang ako sa inyo. Dumating kayo sa maturidad, lumago kayo. Ang hirap talaga sa totoong buhay. Ang hirap maging Kristiyano, ang hirap maglingkod. Just, ang hirap na nga maglingkod, tapos may mga taong nagpapahirap pa sa inyo. Pero meron tayong bagay, mga kapatid. Sabi ni St. Paul, hindi naman niya sinasabi, okay lang, pero dadanasin mo talaga yun. Trabaho mo, sumasabay sa maglilingkod mo, nai-stress ka. Pero, ilan sa atin dito, church, listen, ilan sa atin dito ang merong concern pa rin sa gawain. That's the big question. Ilan sa atin dito nagmamahal sa gawain? Hindi mo galit ha? Uwihan nga lang, ulit sa atin. Dami mga rin dyan, hindi kanyang pagpunong bag. Hindi mailigpit kasi yung bag mo na dyan. Kaya yung pag-alis mo yung buhay mo, may iiwan. Electric pa nakabukas. Maraming Kristiyano, hindi nila concern ang gawain. Concern lang nila sarili nila. Self-interest. Sa totoo lang naman. Ilan lang may concern sa gawain. Ilan lang ang simple talaga sa church. Ilan sa atin dito na concern sa tubig kapag tumutulong? Ilan sa atin dito concern sa electric fan? Ako ilang beses ko na nakita yung electric fan na yan. One time may electric fan ako nakita niya. Nasa labas. Linggo. Pumunta ako ng Miyerkules, nakita ko nandiyan pa rin. Diba? Yung mga nag-aaral, nalagay, sarap ng buhay. Yung mga nagpa-practice ng sarap ng buhay. Pagligpit nyo naman ngayon, iiwan nyo lang kayo, saksak dito, may saksak dito. Subukan mo kayo ito, saksakan sa ilong niya, mas hindi ang galing. Ano mararamdaman mo? Diba? O yan, nagkakape. Hindi tayo pumipigil. Marami. Gagawin kong baso na lang lalagyan natin. Grabe, lalagay ko tubig sa takore. Yung may electric kettle pa rin, pinupuno. Tapos kalahating tasa lang paglalagyan ko. Nakita mo yung kuryente, babayaran mo. Naiintindihan niyo ba yun? Kasi pamumuluan niya lahat yun, tapos yun ang nangiinumin mo. Okay lang, inumin mo lahat yun eh. At least hindi na saya. Mga basic concern yan, hindi na natin makita. How much more? Yung gawain mismo. Yung mga tipong hindi ko iiwan ng church. Kasi pag umalis ako sa posisyon na yan, kailangan ako dyan, mapipila yung gawain. Pag umalis ako sa simbahan, kailangan ng contribution ko sa church. May mga mahal ako sa buhay na ako makakapagpalapit sa kanila sa Diyos. Aalis. Nakikita niyo po mga kapatid. Alam niyo maraming mga Kristiyano, hindi talaga nandito para magkaroon ng concern sa church. Nandito lang mga kapatid para tumakas sa ilang concern niya sa salimutan. Ngayon, dadating yung panahon dahil nakatakas ka na, yan ay mangyayari mga kapatid. Marami talaga. Nakita ko, tagal ko na naging ministry. Yung iba naman, may mga self-interest. Na tulungan mo, napataran mo, nihangin mo, wala na. Hindi magpasalamat nga lang, di ba? Malik sa mga teachers, sa mga maraming salamat po si Ellen. Natulungan niyo po kami makapag-aaral.
Yung iba umalis ni Hani yung wala eh. Sabi ko, ang Diyos ang gaganti sa mga ito. Pero wala po ako nakita umulan nung umalis ko sa Kristo yung mga ito. Usahan tayo mag-ipatot pa ng lahat. Lahat ng umalis sa church, mga kapatid, nabalitawan ni maganda ang mga nangyayari sa kanila. Pag mali talaga ang pagkalis mo sa church, tapos ka sa loob. Hindi ka na naging concern. Iniwan mo pa. Tapos ka. Hindi kami ang gagamit Diyos sa gagamit sa mga. Yung mga iniwan ng ministry, ni Hani ko, nakakatakot mo talaga. Yung isa mga kapatid, nalunong na. Ay, grabe. Sige, tuloy mo yan. Wala na, lumayo ka sa Diyos eh. Hindi mo na naging concern ang gawain, binalanghiya mo pa. Diba? Si Paul, wala na siyang interest, isipin pa niya yung mga tao nito. Purihin ang Lord, mga kapatid. Nagayahin niya sa kanya ng mga tinanong ko sa inyo. See? Kasi ako lang masusugot, mga kapatid, mas malapit ito. Sabi nga ng isang teacher, pagod ako, sabi ng isang teacher, alam mo, respect ako, huwag ka magreklamo. See? Lahat tayo may ginagawa sa buhay. Malayo bahay namin, Pastor. Well, depende ko sa may kukumpara. Pero kung mga distansya, hindi malapit ang bahay namin dito. Pag Miyerkules at Biyernes, galing ko ng 10 pupunta dito, mga kapatid. Marami sa atin isang dokwang lang sa bahay. Pero tinataman. Mag-ingat kayo sa mga palipat ng mga katuwiran ng mga kapatid. Tinitado mo yan. Yan yung sinasabi natin. Walang interest sa tao. Alam niyo yung isang pinakakawa. Isa talagang naging pattern ko rin sa ministry yung buhay po ni Pablo. Alam niyo po mga kapatid, kapag nakalive tayo, ating na ito. Kami po kasi yung mga bata, hindi naman sa pag-aaral, yung namin kasi syempre, di ba kami mayaman, pag pa namin, hindi nakakapagtrabaho, mga ilang buwan yung wala kami makain, utang kami ng utang. Lumakit ko ako, utang ka dyan, utang ka dyan. Di ba nakwento ko sa inyo, yung isang tindahan po doon, may magandang babae na may crush sa akin. Nahihiya po akong mangutang doon. Kasi nga, syempre, kailangan pakitang ginas. Pero, gano'n kami lumaki. Sinabi ko sa sarili ko, paglaki ko, balang araw, dadating ang panahon, hindi ako mangungutang. Hindi po ako nangutang. Liban na sa pag-ibig tsaka sa SSS. Pero sa tao, wala akong makilala ng kapatid. Tsaka kung meron man, binabayaran ko kagad. Kasi sabi ng Bible, ang taong nangungutang, alipin niya ng kanyang pinagkapantanan. Kaya tayo, isa yan sa dapat yung huwag maging buhay ng utang. Masamang buhay yan. Sabi ng Bible, tayo ay ulo, hindi tayo mundo. So, church, wala tayong interest. Wala namang aircon dito inuwi ko. Wala namang gamit dito inuwi ko, mga kapatid. Siguro hindi na lang magamit. Halimbawa, yung mga carpet natin gano'n, wala pakinabang na dito. Iba dyan, inuwi ko. Yung iba, hindi pinamigay din natin. Ito pa. Yun lang, yung mga gano'n. Wala naman akong inutangan sa inyo, wala naman akong hininga ng pera, wala naman akong ginawa ng masama sa inyo. At concern natin lagi yung iglesia. Isip na mabaga, mag-pray, matulog, mag-pray. Ano pa ang concern natin? Lumago kayo, mag-programa sa church, lumago kayo. Hindi paninigil ng bayan. Wala kami. Ano pinag-aaral kami sa discipleship dun sa dati ko? Nag-tuition ako doon, tapos kada session, nagbibigay pa ng ano yun. Nagbibigay pa kami ng 35 pesos, yan dami namin. Pagbabasahin lang kami ng ano-ano, tapos yung book na yun, bibigyan pa namin yung 500 yata. Dito mga kapatid,
Yung iba dati, binilibre, nakita ko kung saan nang nilalagay. Bayaran ko na. Yung lahat binibigay sa atin. Saan man lang, maging concern na rin naman natin yung iglesia. Yung wala na akong usap yan, diretso na natin. Diyan natin. Sino ang nanghina at ako hindi nanghina? Ay, grabe. Nanghina yung si Pablo. Sino ang napapakisod at ako hindi nagdaranda? Kung tinatanilanan ako'y magmapuri, ako'y magmamapuri sa mga bagay na nakukukol sa aking kahinaan. Okay na natin. 31. Yan na magtatapos. Ang Diyos at Ama ng Panginoong Yesus na mapalad, magpakailan pa man ang nakakaalam na ako'y hindi nagsisinungaling. Dapay ko kanina sa Lord habang nagkatreba. Tuwing umaga-maga kapatid, may dinadaanan ako sa South. Sinasadya ko na ng daanan yun. Sa malaking building yun, tingnan mo siya lahat. Laki talaga, tapos maganda. The first time I saw that, iba yung tibok ng puso ko, mga kapatid. Na-inlove ako sa place. Alam niyo, nagkaroon ako ng Jackie James. Laki. Araw-araw yun, diba yung mga halos. Lagi ko sinasabi, Lord, sana po ganito yung church namin, ganito ka namin. Lagi nag-pray ko, pray data. Malaki. Siguro mga 4 na doble nito. Doble nito. 4. Kaya lang sabi ko, malawang ito kayo ng Lord to. Kung wala rin magagawa, lahat lang mangangawa, walang asikaso, wala. Sa laki, mga kapatid, kailangan mo mag-aalala, magbabantay. Minsan, ganda ng mga pangarap natin. Pero ano yung ba't binibigay ng Lord? Hindi dahil sa hindi kaya ng Diyos, kundi hindi natin kaya bawakan. Yan ito. We pray sa CNN, Lord, bigyan mo kami ng ano. Pag binigay sa iya, manlagaan yan. Marami tayong prayer sa Lord, pero hindi tayo halata. Ihanda niyo na sarili ninyo, mga kapatid. Kasi ang totoo talaga yan, ikaw ang inaantay ng Diyos. Mag-surrender ka lang, mag-commit ka lang, Lord. Magtuturo po ako, Lord, aasikaso po ako. Lord, magpapakalalim po ako. Lord, magpapagamit po ako. Pag naririnig na ng Lord yan, mga kapatid, imagine ninyo, kailangan na lang dito tayo. Sampulang, 5 lang, madala yung kaluluwa, mga kapatid. Siksikan na tayo dito. Maglilima lang. Siksikan na tayo dito sa alagaan. Kasi bibigyan ka lang ng Lord. Paano ko ilalagay? Saan ilalagay yan? Nag-alaga kami ng isda ni Amy. Dami isda nilalagay doon. Pero napansin ko, mga kapatid, hindi siya ganong lumalaki kasi maliit na nilalagay. Pangalawa, pag may nilagay ka pala ng isda, kinakain niya minsan yung ibang isda. Minsan gano'n, no? May mga isda nung kasama mo, imbis na tumulong, kakainin ka pa. Namunga, ipisulit pa. Dapat tulungan tayo sa ministry. Ikaw sa tawag. Meron na tayo ng minuto, mga kapatid. See? Gusto natin paglago, simulan natin sa ating mga sarili. Magpalalim tayo sa Panginoon, mag-aral tayo, manalangin tayo, atin natin mga kapatid. Kung sino yung mga gusto natin madala sa Panginoon, let's first invite them, padala niyo ng mga salita ng Diyos, mga bagay na ito mahalaga po, mga kapatid. Dapat maging concerned tayo sa church sa gawain ng Lord. Bago ako pumunta rito, may masamang balita po ako natanggap. Dahil ginawa ko po yung bill ng church. Sabi sa akin yung dati ko mga kasama. Sabi na, so, ano naman ng balita kay Archie? Archie pa natin. Samahan ko yun dati. Tabayan.
Ano nakita? Sabi niya, natake, patay na. Nagulat ko. Nakaburol din sa may Meralco Village sa Marilao. May Meralco, ano dyan eh? Tatape. Habang papunta ako dito, nag-iisip ako sa ganun na talaga ang buhay. Hindi mo matitiyak talaga. Isang oras mo lang kayo, pagtapos natin kung buhay mo tayo. Wala talaga nakakaalam. Parang nagdadalip ako papunta rito, yun yung tumatakbo sa isip ko. Kailangan talaga magpakatino, maging maayos. Kailangan talaga magpagamit. Kasi hindi natin talaga iyak mga kapatid ko ng kailan lang tayo dito sa mundo. Walang pinipili kita ng kamatayan. Malay mo yung kami mo. Pero kung mga chronological order, mauna matatanda. Mauna kami. Pero walang ganun. Walang ganun. Walang pinipili. So, walang tayo na naman. Kailangan po natin talaga mga kapatid. Pakalalim, tapat, lingkod. Kailangan talaga natin magbunga. Ialay na yung buhay natin talaga sa Panginoon. Pag-aarap kayo sa Lord. Uy, may kausap ba? Parang ayaw na ako kausap. Parang mga estudyante ko siyempre, hindi ko nakagana-gana. Okay? So, alam ko na yung message. Pasimula ka lang yan. Dahil 11, 12, 13. Hanggang 13 yung medyo mabibigat. Okay? Oh, tapos ako. Lord, pinupulot ko namin sa gabi ng Panginoon na dahil po salamat sa pagtuwid niyo sa amin, Lord. Salamat po at pinupulot po yung gabi magpakumbabaan. Makontento kung anong meron kayo, Panginoon, na malapan ang kahalagaan ng bawat pumigawa sa simbahan, Lord. Tumingi po kami ng tawad, Lord, sa mga ginagawa namin kasalanan, Lord. Sa araw-araw, Lord, samahan dito namin sila at hindi po namin alam, Lord. Hindi po kami tawad, Lord. Pinupurihan po namin, Lord, ingatan niyo po sa pag-uwi.